Sandali. Bakit hindi ka makatingin sa akin? Maganda naman ako. Lalo na kung walang tuwalya. Ate, kukunin ko po ang cellphone mo. Ruben, tingnan mo ko. No, Aalisin ko yung tuwalya, ha? huwag mong gagawin yan, ate. Huwag mong sirain ang respeto ko sa'yo. Kapag ginawa mo yan, aalis ako dito ngayon din. Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. Mainam sa isang ama ng tahanan ang mangarap para sa kanyang sambahayan. Kahit na nga ito'y hindi madaling isakatuparan. Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Ruben sa ating dulang sa kanyang panahon. Mahaba na rin pala ang karanasan mo sa panaderya? Medyo po, ma'am. Dahil 5 years po akong naging panadero sa aming probinsya. Ay, sabagay. Mukha kang mabait. Rekomendado pa ni Greg. At may experience na rin sa trabahong ito. Kaya, okay, sige. Tanggap ka na. Naku, maraming salamat po, Ma'am Madel. Pangako po, magsisipag po ako. Aasahan ko yan. Ay, siya nga pala. Po. Stay in ka rito, ha? Okay po. Buti nga't hindi na ako mangungupahan pa. Buti rin. Dahil lagi tayo magkakasama. May sinasabi po kayo, ma'am? Ang sabi ko, mabuti naman at payag ka. Actually, nasa abroad yung kapatid ko na may-ari nitong bakery. At hirap ako na walang assistant dito eh. Kaya, ikaw ang gagawin kong assistant. Pinayagan mo yung asawa mo na magtrabaho sa Maynila. Ngayon, nalulungkot ka dyan. Kahit naman wala siya rito, lagi mo naman siya nakakausap sa cellphone. Iba rin po kasi narito siya at kasama namin, Nay. Tulad ngayon, may lagnat ang bunso namin. Pero tayong dalawa lang pong maasikaso kay Junior. Joyce, maging matatag ka. Abay, ibaling mo ang pansin mo sa mga gawaing makabuluhan nang hindi ka lagi nagmumukbok dito. Parang mahirap pala, Nay. Sa loob po kasi ng 15 years, mula nang ikasal kami ni Ruben, ngayon lang po siya napalayo sa akin. Mahirap naman kasi kung sasama ka agad kaming lahat sa kanya. Totoo yun. Baka umuwi lang kayo rito ni Bigo at Luhaan. Tulad ng iba nating mga kababayan. Kaya nga sabi ko, maging matatag ka. Dahil kahit matagal na kayo mag-asawa, kailangan nyo pa rin makipagsapalaran para sa katuparan ng inyong mga pangarap. Ang gawin mo kapag nalulungkot ka, panalangin ka. Sa kanya bubuksan ang puso mo at madarama mo. Gagaan ang dalahin mong lungkot. Ruben, tanghali na, kumain ka na. Sige po, ate. Tatapusin ko lang itong paglilinis dito sa panaderya habang walang bumibili. Ay, mamaya na yan. Hindi naman kailangan apurahin eh. Sabayan mo na akong kumain. Malungkot kasing kumain kapag mag-isa. Sige na, sabayan mo na ako. Nagluto ako ng masarap na ulam. Gusto ko matikman mo. Kasi po, Ate Madel. Halika na. Magtatampo ako pag hindi mo ako pinagbigyan. Mahal. Mabait ang amo ko rito at maayos magpasahod. Kaya nagpadala na ako sa'yo. May konti rin akong itinabi dito. Natutuwa naman ako at maayos ang kalagayan mo dyan. Alam mo, Ruben, miss na miss ka na namin ng mga bata. Miss na miss ko na rin kayo. Kaya lang kailangan magtiis eh.
para mapaghandaan kong pagdating nyo rito. Mag-iingat ka lagi dyan, ha? At huwag mong pababayaan ang sarili mo. Oo, mahal. Ruben, Ay, pwede ba ako magpasama sa'yo ng mamili? sige Joyce, may utos sa akin ng amo ko eh. Tatawagan na lang kita uli. Bye. Ate Madel, sige po. Anong oras po tayo aalis? Akala ko hindi mo na ako mapapansin. Pasensya na po. Tinapos ko lang kung pakikipag-usap ko sa misis ko. Alam mo, maswerte yung misis mo. Oh, Mabait ka na. Guwapo pa. Uy, mukhang hiyang ka sa trabaho mo. Kaya naman dala, ha? bakit mo naman nasabi yan, Greg? Dahil, tinan mo naman, ang laki ng itinaba mo, ha? Ayaw niya kasing tanggihan ko mga ipinapakain niya sa akin eh. Ha? Nahihiya na nga ako eh. Pre, huwag ka magalit, ha? Ha? Pagkain lang ba ang ipinakakain niya sa'yo, ha? Greg, ano ibig mo sabihin? Uy, alam mo, lahat ng nagtrabaho kay Madel, nakakarelasyon niya. Ano? Nakakarelasyon niya. Oh. Kayo, may relasyon na ba kayo, ha? Umihin mo na, sige na, hindi ko naman ipagkakalat eh. Kung ganun, tama pala ako sa hinala ko. Na may gusto siya sa akin. Oh, naku. Kaya napakalapit niya sa akin. Naku, pre, patulan mo na. Ha? Patulan mo na, pre. Wala naman dito asawa mo eh. Magkakapera ka na kay Madel. Naku, mababawasan pa ang pangungulila mo sa misis mo. Hindi ko gustong madalas na pagpapakita ng motibo sa akin ni Ate Madel. Paano ko kaya siya maiwasan? Kung may ibang trabaho sana akong malilipatan, lalayuan ko na siya ng tuluyan. Ruben? Si Ate Madel, lumabas sa banyo na nakatuwalya lang. Ruben! May uutos ako sa'yo. Ate, bakit po kayo lumabas ng banyo na nakatuwalya lang? Kasi nakalimutan ko yung cellphone ko doon sa kwarto. Ha? Pakikuha mo, please. Gusto ko kasi dala ko yun kahit naliligo ako. Sige po. Ay, sandali. Wait. Wait. Bakit hindi ka makatingin sa akin? Maganda naman ako. Lalo na kung walang tuwalya. Kukunin ko na pong cellphone nyo, ate. Sandali. Tingnan mo ako. Aalisin ko yung tuwalya, ha? Huwag mong gagawin yan, ate. Huwag mong sirain ang respeto ko sa'yo. Kapag ginawa mo yan, aalis ako dito ngayon din. Yan pala ang problema mo kina Madel. Oo, Mang Pablo. Gusto ko mabigyan ng magandang bukas ang pamilya ko. Kaya ako nakipagsapalaran dito sa Maynila. Pero dahil sa panunukso ng aking amo, para pong napipintong mabigo ang pangarap ko. At ayoko pong mangyari yun. Gusto mong umalis doon, pero wala kang trabaho. Opo, Mang Pablo. Sa mga customer namin, kayo pong nakagaanan ko na ng loob. Kaya po, naikwento ko sa inyong problema ko. Sa bagay na yan matutulungan kita. Totoo po. Oo. Supervisor ako sa isang pabrika. At siyempre naman hiring kami ngayon. Talaga ho? Kaya may papasok kita doon. Pati na ang iyong asawa kung gusto niya. Napakalaking tulong po niyan sa amin, Mang Pablo. Makakasama ko ng misis ko. Pareho pa kami magkakatrabaho. Tatawagan ko po siya kaagad para makapunta dito. Pero, Mang Pablo, pwede po bang una niyo akong i-rekomenda para ho mapagandaan ko pagdating dito ng misis ko? Oo. At sa inyo ko na rin ipauupa ng mura ang isa kong paupahan bahay. Maraming salamat po. Napakabuti niyo. Hanga ako sa katapatan mo sa iyong asawa.
At sa kagustuhan mo makaiwas sa tukso. Kaya naman, gusto kitang tulungan. Ruben? Anong ibig sabihin nito? Bakit nasa labas ang mga gamit mo? Pasensya na po, Ate Madel. Magpapaalam na po ako sa inyo. Aha? Aalis ka na rito? Oho. Ayoko na hong maulit pang ang mga ginawa niyong panunukso sa akin. Ruben? Mahal ko pong asawa ko at ayoko mawasak ang pamilya namin. Kaya bago pa ako mahulog sa kasalanan, aalis na po ako rito. Pero... Hindi ko kailangan ng kaginhawahang maiaalok ninyo. Ang gusto ko'y isang payapat maligayang buhay sa piling ng aking pamilya. Kayo na po muna ang bahala sa mga anak ko, Nay. Huwag kang mag-alala. Hindi ko pababayaan ang mga apo ko. Lagi po kami magpapadala ni Ruben ng panggastos nila. Huwag mong kalilimutan yung bidding ko, ha? Na kahit magkasama na kayo ni Ruben, maging matatag ka pa rin. At maging laging handa sa mga pagsubok na darating. Opo, Nay. At maraming salamat po sa suporta. Asahan mo, lagi ako narito, anak. Para sa inyo na pamilya mo. Sige po, Nay. Aalis na po yung barkong sasakyan ko. Hanggang sa muli po natin pagkikita. Mahal, luto na itong mga ulam. Handa na rin ang dessert natin. Mag-ayos ka na para masundo na natin si Nanay Mila sa pier. Oo. Ako, sabik na ako makita ang mga anak natin. Ako man, Joyce. Ngayon, makakasama na natin sila lagi dahil handa na tayong pag-aralin sila dito. Oo nga. Dahil maayos na ang kita natin dito. Buo ng muli ang pamilya natin. Hindi na bigong pakikipagsapalaran natin dito sa Maynila. Maitutulad sa pakikipagdigma ang pakikipagsapalaran. Kaya bago ito pasukin, ay dapat na paghandaan upang ang tagumpay ay kamtan sa kanyang panahon. Mga nagsiganap, Phil Cruz, Chiquit del Carmen Amor, Susan Robles, Rosana Villegas, Lionel Benamin at ang inyong lingkod. Special Sound Effects, Jelly Butia. Technical Supervision, Bong Muyar at Eric Lucero. Musical Scoring, Buboy Salong. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Thelma Corporal Alcantara. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Anong sabi mo, anak? Buntis ka? Opo, Nay. Nabuntis po ako ng isang masamang lalaki. Oh, Diyos ko po! Paano naman nangyari yon? Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon.
isang lipunan ay magiging maunlad kung matibay ang bawat sambahayan nito at matatag ang pundasyon nito. Ngunit paano kung pumasok ang karupukan? Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Sally sa ating dunang sa kanyang panahon. Hindi! Bakit mo naman ginawa to sa akin, Saldi? Minahal kita. Naging tapat ako sa'yo kahit malayo ka. Paano mo ako pagdaksilan? Agnes, patawarin mo ako. Naging marupok ako habang nasa Korea ako. Nakarelasyon ko si Emma. Hanggang sa magbungang lahat. Sama mo. Nagkaanak ka pa. Nilayuan ko na siya. Ayaw na rin naman niya eh. Kaya talagang naghiwalay na kami. Kaso yung bata, ayaw tanggapin ang asawa niya. At may asawa rin pala naging kinaguyo mo. Hindi na kayo natakot sa Diyos. Agnes, patawad. Inaamin ko't pinagsisisihan ng pagkakasala ko. Sana bigyan mo pa ako ng pagkakataon at tulungan mo ako sa aking problema. Kailangan kita. Mahal kita. Kayo ng ating anak. Ano pa? Ano pa ang dala mong problema? Gusto ni Emma na kunin ko ang bata para wag masirang kanyang pamilya. Agnes, totoo pala yung sinabi sa akin ng ate mo. Tinanggap mo ang anak ni Saldi sa ibang babae. Opo, Nay. Bakit? Wala bang ibang maaaring mag-alaga sa batang yan? Ayaw tanggapin ng pamilya ni Emma ang anak niya sa pagkakasala. Kaya binigay po niya kay Saldi. Masakit sa akin ang ginawa ng asawa ko, Nay. Pero mahal ko siya. At kailangan namin siya ng aming anak. Kaya binigyan ko siya ng pagkakataong ituwid ang kanyang pagkakamali. Alam mo, mabuti ang ginawa mo kasi wala namang kasalanan yung bata. Ay sana lang, anak. Huwag nang maulit pa ang ginawa ng aking manugang. Nangako po siya, Inay, na magpapakatatag na kahit naroon pa rin siya sa Korea. Sige na, bestie. Samahan mo na ako. Ayoko mag-isa magpunta sa birthday ng kaibigan ko. Bakit? Kaibigan mo naman yun ah. Ako, hindi ko siya kilala. Siya ako. Ex ko siya. Tapos hanggang ngayon wala pa kaming asawa. Kaya gusto ko isama ka. Para hindi matuon sa akin ng kwento. Hindi ako pwedeng umalis dito ng gabi. Ayoko iwan sa katulong ang mga anak ko. Lalo na kung gabi. Oy, mahal mo na rin ang anak ni Sally sa iba, ha? Oo naman. Cute kasi siya eh. At hindi mahirap alagaan. O ano na, hindi naman gabi yung pupuntahan natin. Hapon yun. At hindi tayo magtatagal, promise. Sige na, friend. Samahan mo na ako. Malay mo, doon ko makilala ang aking Mr. Right. O ano? Nakausap mo na ba ang misis mo? Oh, Ernest. Naikwento pa nga niya na sinamahan niya sa birthday ang kaibigan niya si Feli. Pati yun? Sinasabi niya sa'yo? Oo, ganyan siya katapat sa akin. Kaya nga sobra akong nakonsensya nang pagtaksilan ko siya. Kaya naman ayok nang maulit pa yun.
Dapat naman kasi, pre, hindi mo inanakan. Para hindi nagkaroon ng ebidensya. O di ngayon, nahihiya ka na sumadla. Ikaw talaga, Ernest. Puro ko biro. Napapansin ko kasi, parang type ka ng isa nating office Naku, mate. ayoko nang pasukin pang maling relasyon. Ayoko nang saktan pang damdamin ni Agnes. Nag-iingat na talaga ako. Dahil ayokong mawasak ang aking pamilya. Salamat naman at pumayag ka makipagkita sa akin dito sa restaurant, Agnes. O sige, kain na muna tayo. Pasensya na ha. Nakukulitan na kasi ako sa iyo eh. Tawag ka ng tawag. Text ka ng text. Eh di ba sinabi ko na sa'yo, may asawa na ako. Kaya iba na lang ang ligawan mo. Alam mo, mula na ipakilala ka sa akin ng kaibigan mo si Feli, minahal na kita. Kaso nga, may asawa na ako, Franco. At mahal ko si Zaldi. Kaya please lang, layuan mo na ako. Kalimutan mo na ako. Eh wala naman siya dito eh. Hindi mo nga alam kung niloloko ka ba niya. Mahal ako na asawa ko, Franco. Kaya please lang, huwag mo na sirain ang loob ko. Okay. Sige. Kung talagang hindi na magbabago pa ang isip mo, kalilimutan na kita. Ito na ang huli natin pagkikita. Itong in-order ko. Kainin mo. Ito man lang maging magandang alaalang maiiwan mo sa akin. Ano nangyari? Asan ako? Ba't wala akong damit? Ay, Diyos ko. Ano nangyari sa akin? Ang natatandaan ko, nasa restaurant kami ni Franco. Ininom ko yung juice na in-order niya. Pagkatapos, bigla na lang ako nakaramdam ng antok. Ay, Diyos ko. Hindi. Ibig sabihin, may ginawa sa akin si Franco. Gising ka na pala, Agnes. Walang iya ka. Anong ginawa mo sa akin, ha? Ano? Agnes, patawarin mo ako. Pero mahal talaga kita eh. At handa kong panagutan ang ginawa ko sa'yo. Baliw ka talaga. Napakasama mo. Nagsisisi ako kung bakit pa ako naniwala sa'yo. Agnes, sa akin ka na lang. Sigurado naman ako na hindi ka natatanggapin ng asawa mo kapag nalaman niyang nangyari sa atin. Hayop ka! Hayop ka! Hayop ka! Kinamumuya kita! Hayop ka! Kinamumuya kita! Mahal, kumusta ka na? Kumusta na kayo ng mga bata? Maayos naman kaming lahat, Salty. Wala kaming sakit. Bakit mukhang matamlay ka? Hindi ka tulad ng mga nakaraang video chat natin. Masama kasi yung pakiramdam ko. Ganun ba? Siguro dahil sa sobrang pagod. Iingatan mo lagi yung sarili mo, mahal. Alam mo naman, ayoko magkakasakit ka. Hayaan mo, kapag nakauwi na ako dyan, mag-out of town tayo para naman ma-relax ka. Ilang buwan na lang naman, mahal. Konting tiis na lang. Magkakasama na ulit tayo. At hindi na ako alis pa. Totoo, Salty? Oo, naipasya ko na tumigil na sa pag-abroad. Magtatayo na lang ako ng negosyo dyan. Kaya magkakasama na ulit tayo. Anong sinabi mo, anak? Buntis ka? Opo,
po, Inay. Nabuntis po ako ng isang masamang lalaki. Oh, Diyos ko! Paano naman nangyari yon? Gumanti ka ba sa asawa mo? Nagloko ka? Alam ng Diyos na hindi ko ginawa yun, Nay. Oh. Biktima po ako. Isang lalaki po ang nakilala ko at nagkagusto sa akin. Nang hindi ko tanggapin ang pag-ibig niya, hinaluan niya ng pampatulog ang ininom kong juice nung huli kami magkita sa isang restaurant. Ano? At nagising na lang po ako na may nangyari na sa amin. At ngayon nga, nalaman kong nagbunga yun. Ay, Nay. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Ay, paano yan? Malapit nang umuwi si Saldi. Hindi mo maililihim ito sa kanya. Agnes, napakasakit naman itong pasalubong mo sa akin. Saldi, alam ng Diyos, hindi ko gustong nangyari. Pero hindi ko naman makakayang ilaglag ang batang ito para lang itago sa'yo ang nangyari sa akin. Malaking kasalanan yun sa Diyos. Hindi kaya sinadya mong gawin yun para makaganti sa akin? Hindi. Hindi totoo ang iniisip mo. Nang pinatawad kita at tanggapin ko ang anak mo sa ibang babae, bukal sa puso ko yun. Dahil mahal kita. Ewan ko. Naguguluhan ako. Naguguluhan ako. Saldi! Saldi, sandali! Saldi! Saldi! Salamat at pinagbigyan mo ako na makausap ka, Saldi. Inutusan ka ba ni Agnes para kausapin ako? Hindi. Kusang loob ko itong ginawa. Dahil gusto kong ako mismo ang magpatotoo sa'yo na walang kasalanan ng kaibigan ko. Saldi, talagang mahal ka niya. At tapat siya sa'yo. Nagsisisi nga ako kung bakit isinama ko pa siya sa birthday ng ex-boyfriend ko. Kung hindi ko siya sinama dun, hindi siya makikilala ng Franco na yun. At hindi mangyayari ito. Saldi, I'm sorry. Feli, nasasaktan pa rin ako. Mahal na mahal ko si Agnes. Ganon din naman siya sa'yo. Kaya sana, huwag mong hayaang mawasak ang inyong pagsasama dahil sa isang pangyayaring hindi niya kasalanan. Pinatawad ka niya nun sa iyong pagkakamali. Binigyan ka ng pagkakataon. Sana, ibigay mo rin yon sa aking best friend. Sandali. Oh, bakit po? Anong... Magandang araw. Ikaw ba si Mr. Franco Semiliano? Ako nga ho. Bakit po? Okay. Sumama ka sa amin sa presinto. Ho? Bakit? May reklamo laban sa'yo. Reklamo? Anong reklamo? Saldi? Agnes, nakita ko si Nanay Choleng sa sala. Sabi niya, narito siya dahil may sakit ka. Saldi? Patitingnan kita sa doktor para gumaling ka at maingatan yung dinadala mo. Totoo ba? Totoo ba ang narinig ko? Oh, I'm sorry. Dahil ilang araw pa akong nag-isip bago nagbalik dito sa bahay. Pero ngayon, naniniwala na ako sa'yo. At
Tulad ng pagtanggap mo sa naging bunga ng pagkakamali ko, handa na rin akong tanggapin ang iyong dinadala. Sadi, salamat. Maraming salamat. Kung magtutulungan lamang at mag-uunawaan lang magkabiyak, hindi mawawasak ang kanilang sambahayan. Bagkus ay magiging matibay ang kanilang pagmamahalan sa kanyang panahon. Mga nagsiganap, Phil Cruz, Chiquit del Carmen Amor, Rosana Villegas, Lionel Benjamin, Maynard Landicho Jr., at Jeneline de la Cruz. Special Sound Effects, Jerry Mutia. Technical Supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring, Buboy Sanonga. Ang kasaysayang ito ay mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara at sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Alam mong ayokong maulit sa'yo ang kasaysayan ng iyong ama. Eh di dapat hindi kayo sa isang hold-upper nagpabuntis para hindi na maulit ang lintik na kasaysayang kinatatakutan nyo. Dapat sa isang doktor o sa isang abogado kayo nagpaanak. Parang ikakabit sa pangalan ko ng mga tao, anak ng doktor o anak ng isang abogado. Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. Ang buhay ng tao ay may espesyal na kabuduhan. Kung kaya't hindi ito dapat isakripisyo kapalit lamang ng pananaig ng sariling kalooban. Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Berna sa ating dulang sa kanyang panahon. Pinipilit nyo akong kumain? Pagkatapos, itong nilugaw na kanin lang palang iyahain nyo? Kahit na gutom ako, hindi ko kakainin ang lintik na pagkain nito na parang kaning baboy! Joel, anak! Manghilayang ka naman sa pagkain. Kahit papaano mawawala din yung gutom mo. Ay, hayaan mo kapag nagkape. Pwede ba, Nay? Musmus pa ako. Dialogue nyo na yan. Kaya tigilan nyo na yung kasasabi na kapag nagkapera ako, dahil hanggang ngayon, 17 anyos na ako, nagkapera ba kayo? Hindi nga kasi akong makapaglako ng maayos nung kaping mainit sa Divisoria. Nitong ako kasing huli, panay malalakas na pag-ulan. Halos walang tao sa palengke. Ano ba? Ito ang tandaan nyo, Nay, ha? Kahit isang drum na kape pa ang maibenta yun sa Divisoria, hindi tayo makakakain ng maayos sa bariya-bariyang diskarte nyong yan. Ang masaklap, pati ko gugutumin nyo. Anak. Mabuti pa ako na lang ang didiskarte. Tiyak, makakain ko pa gusto ko. Teka muna, saan ka pupunta? Saan pa? Di sa highway. Alam niyo naman kung ano nangyari pag nasa highway ako, di ba? Ay, naku, Joel, anak, wag. Kung ano man ang binabalak mo, parang awa mo na. Huwag mo nang Doon ko pa gustong gawin ito, inay. Kaya umalis kayo sa daraanan ko. Tumabi kayo! Rosita, hindi pa ba dumadaan si Berna? Kaping-kapi na kasi ako. Ginaw na ako sa kababalik-balik sa pagsasalansa ng mga gulay sa truck.
Nako, hindi nga nakapaglako ngayon ng kape dahil binasag daw ni Joel ang termos niya na magwala na naman. Napakasalbahe ng batang yun sa kanyang ina. Simulat sa pool, nakita kong kawalan ng respeto niya kay Berna. Araw-araw, walang ginawa kundi sumbatan ng ina sa dinaranas na kahirapan. Walang pinakamasakit sa isang magulang, kundi ang hindi igalang ng anak. Ang hindi pa katanggap-tanggap. Ang pisikal na pananakit sa kanya ni Joel sa mga oras na hindi niya maibigay ang gusto nito. Nagpahinog lang naman ako para mang hold up. Pero ngayong alam kong kaya ko na. Sano, sama kayo? Kung may target ka na gusto mo, ngayon na natin trabahuin. Yung matandang babaeng kolektor sa palengke. Uy! Maldi yung matandang babaeng yun, oh. Saka alam ko kung saan nandaan niya bawi. Ganon. Ikaw ang magiging lookout, Sarah. Oo ba? At ikaw naman, Santi, ang ahablot sa bag ng matandang babae. Samantalang tinututukan ko ng matalas sa leeg. Okay, copy, tol. O tara. Unang sabak natin ito. Okay. Kaya ingatan ninyong mabulilyaso tayo. Anay! Nay, kain tayo! Marami akong dalang pagkain. Ito, lechon yempo, lechon manok, meron pang Mickey Bihon. Tara, magpakabusog tayo! Joel, saan ka kumuha ng pinambili ng mga pagkain yan? Nang hold up nga kami ni Santi at Sara sa highway. Inabakan namin yung matandang babaeng kolektor sa palengke. Akalain mo, Nay, 100,000 pa lang laman ng bag niya. Kaya mahigit tigdi 30,000 kaming tatlo. Ibig mong sabihin, kayo pala ni na Santi at Sara ang pinaghahanap ng mga pulis sa highway? Parang pelikula lang. Huli nang dumating yung mga pulis. Di mo rin pala pinakinggan ang pakiusap ko. Na naman, nagpapatawa na naman kayo Kahit lumuha pa kayo ng bato sa harapan ko, hindi ko talaga kayo pakikinggan. Alam mo na ayokong maulit sa iyo ang kasaysayan ng iyong ama. Di dapat hindi kayo sa isang hold-upper nagpabuntis para hindi na maulit ang lintik na kasaysayan kinatatakutan nyo. Dapat sa isang doktor o sa isang abogado kayo nagpaanak. Parang ikakabit sa pangalan ko ng mga tao, anak ng doktor o anak ng isang abogado. Hanggang kailan mo hindi uunawain ang mga bagay-bagay, Joel? Hanggang kailan ka magiging madamot sa iyong sarili para sa ikabubuti ng iyong kapakanan? Sana man lang, bago magpantay ang mga paa ko, makita ko ang iyong pagbabagong buhay. Walang pagbabagong buhay na mangyayari sa akin, Nanay. Joel. Anak ako ng isang hold-upper. Nakadikit na yun sa pagkatao ko. At kahit anong gawin ko, hindi na mababagong ganong pagtingin sa akin ng mga tao. Kaya paninindigan ko na ang ganitong buhay. Nagiging matunog na ang pangalan ni Joel sa mga hold-upan sa highway. Ay, hindi nga natin alam kung ano pa talagang gustong patunayan ng batang yun. Sa ginagawa niya, sinusundan na nga niya ang yapak ng kanyang ama. Anong gusto niya? Kitang halding bangkay at takpan na lang din ng dyaryo sa highway pagdating ng araw? Binubulag siya ng masyadong galit niya sa kanyang ina. Ay, Dahil nakatatak sa isip niya na masamang tao ang kanyang ama. Kung kaya, hindi rin siya makaalis sa pangit na sitwasyon. Ibinaunan niya roon ang kanyang sarili.
Malas, nasundan ako ng patrol car na naalarma sa sigaw ng estudyanteng in-hold up natin. Oh, paano tayo ngayon? Anong gagawin natin? Ano ba? Sumipat na tayo! Ayan ang pulis! Minalas lang tayo sa pagdayo sa lugar na ito. Basta, takbo na! Wala nang lingon-lingon! Sige! Bilisan niyo mo! Dali! Dali! Bigyan! Isang buwan na kamong hindi umuwi sa inyo si Joel? Opo, Chang. Pati sina Santi at Sarah. Sabi ng mga kabarkada nila na nakausap ko. Isang buwan na rin nilang hindi nakikita. Aba, matagal na ang isang buwan para hindi ka nga mag-alala. Talagang hindi po ako mapapanatag hanggat hindi ko nakikita ang anak ko. Lalong hindi ako makakapamuhay ng normal. Uy, hayaan mo. Sa pagitan ng pagbabiyahe ko ng mga gulay, magtatanong-tanong ako sa mga presintong madadaanan ko. Pati na rin siguro sa mga punerarya. Basta sa lahat ng lugar na posible natin siyang makita. Anong sabi mo, Joel? Uwi ka kamo sa inyo? Kala ko ba? Wala tayong iwanan dito. Ilang gabi na kasing ayaw mawala sa isip ko si Inay eh. Mula kasi nang dalhin tayo rito sa youth center na ito ng mga pulis na nakahuli sa atin. Dahil mga minor de edad nga tayo. Naisip kong marami kong pagkakamali. Ikaw, kung ano ba desisyon mo eh? Ako. Dahil ayoko nang bumalik sa pakikitira sa tiyahin kong salbahe. Dito na lang muna ako. Tulong na lang ako sa pag-alaga sa mga mas nakababata sa akin dito. Ako rin. Wala din naman akong uuwian. Kaya tutulong na lang din ako sa mga gawain ng mga kabataan dito. Paano? Tiyak, magkikita-kita pa rin naman tayo eh. Basta, palagi kayo mag-iingat. Nay! Joel! Anak! Nay! Patiwarin niyo ako. Ang dami ko pong kasalanang nagawa sa inyo. 6 na mahahabang buwan. Totoo ba? Ikaw ang nasa harapan ko, anak? Nagpakabait po ako sa loob ng youth center na pinagdalan sa amin ng mga pulis na mahuli kami. Dahil gusto ko pong makabalik sa piling niyo, Nay. Doon, namulat po ako kung gaano kayo kahalaga sa akin. Alam ko, kailangan ko magsisi at baguhin ang maraming bagay sa aking buhay. Anak ko, alam mo lang, araw at gabi, kung saan kita hinanap. Dahil di ako bumitiw sa pag-asang isang araw makikita pa rin kita. Gusto ko pong magbagong buhay, Inay. Gusto ko pong bumalik sa pag-aaral. Gaya ng palagi niyong ipinakikiusap sa akin. Pero hindi ko po yun magagawa kung wala ang tulong ninyo. Kayo lamang ang makagagabay sa akin sa tamang direksyon. Oo, anak. At hihingin natin ang gabay ng nasa itaas sa mga sandaling ganito na dumaraan pa rin tayo sa mga pagsubok. Kailangang palakasin natin ang ating pananampalataya para higit pa nating makayanan ng magaan ang lahat ng ito. Sabay tayong magsisikap para sa isang bagong simula. Magbigay man ng leksyon o kabiguan ng mga pagkakamali. Iisa lamang ang layunin nito. Ang tulungan tayong umunlad bilang isang individual at maging ganap sa ating pananampalataya sa kanyang panahon. Mga nagsiganap, Rosana Villegas,
Jenaline de la Cruz, Chiquit del Carmen Amor, Lionel Benjamin, Bobby Cruz, at Phil Cruz. Special Sound Effects, Jerry Mutian. Technical Supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring, Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Sel Barlam. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Opo, Inay. Kasama ko po si Alfie. Alfie, ang nanay ko, si Nanay Rodora. Inay, si Alfie po. Oh, Alfonso? Rodora. Sandali. Magkakilala ba kayo? Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. May mga pangyayaring sinadyang maganap upang ituwid ang tao sa kanyang pagkakamali. Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Alfonso sa ating dunang sa kanyang panahon. Maraming salamat sa mga tulong mo, Alfie. Kung hindi dahil sa'yo, baka namatay na si Inay. Maliit na bagay lang ang ginawa ko, Salome. Hindi maliit na bagay yun. Dahil nagpahiram ka ng malaking halaga sa akin. Para madala ko at maipagamot sa ospital si Inay. Ginawa ko yun dahil ayokong nakikita kang malungkot at nasasaktan. Maraming salamat uli. Kaya lang kung pwede sana, huhulugan ko na lang ang nahiram ko. Hindi ko kasi kayang bayaran yun ng bigla dahil maliit lang ang sweldo ko sa restaurant. Hindi ko pinababayaran sa iyo yun. Tulong ko yun sa iyo dahil mahal kita. Pero, Alfie... At handa kong tulungan ang sino mang mahalaga sa iyo. Ba't gising ka pa? Malalim na ang gabi, Olivia. Talagang hinihintay kita para sana sabay tayong magapunan. Bakit naghintay ka pa? Alam mo naman marami akong trabaho. May mga meeting pa ako. Gusto ko rin ibigay ito sa'yo. Regalo? Ano okasyon? Nakalimutan mo na nga. 19th wedding anniversary natin ngayon. Huh? Oo nga pala. Pasensya ka na. Nakalimutan ko. Dami ko kasing trabaho eh. Don't worry. Tomorrow kakain tayo sa labas. Hindi naman mahalaga sa akin ang pagkain sa mamahaling restaurant. Kahit ang mga material na bagay. Ang gusto ko lang, huwag akong mawala sa puso mo. Ay, salamat. Nakauwi rin tayo dito sa bahay. Namiss ko itong bahay natin, anak. Gusto niyo na po bang magbihis, Nay? Tutulungan ko na po kayo. Mamaya na laban, Salome. Oo nga pala, may gusto sana ko itanong sa'yo, anak. Ano po yan, Nay?
Saan ka ba kumuha ng perang ginasta mo sa pagpapagamot sa akin? Nay, wala po akong ginawang masama. Eh, saan mo nga yung kinuha? Inutang ko po yun. Inutang? Eh, sino nagpautang sa'yo ng ganong kalaking halaga? Isa ko pong manliligaw. Si Alfie. Ang dami naman niyang pera. Manager po siya sa isang kumpanya. May kaya sa buhay. At gwapo. Yun nga lang, malaki po ang tanda niya sa akin. Ganon pa? Opo. Eh, paano kayo nagkakilala? Malapit po sa opisina nila ang restaurant na pinapasukan ko. Minsan po, kumain sila doon. At yun, doon po kami nagkakilala. Salamat naman. At hindi ka gumawa ng masama. Sinusunod ko po ang mga pangaral niyo sa akin, inay. Sana naman, anak, makilala ko rin yung maliligaw mong yon. Kanino yung mga binili mong damit at sapatos, Alfonso? Para yan sa babae nagpapasaya sa akin ngayon. Si Salome. Naku, ang lakas talaga ng tama mo doon sa waitress na nakilala natin. Sa bagay, no wonder. Bata siya at maganda, ha? Ang isa ko pang gusto sa kanya, Oh, mabait at mabuting anak siya. ayun. Lahat gagawin niya para sa kanyang ina. Eh, kasi nga, di ba sabi niya, hindi na niya kinagisna ng kanyang ama. O, natural lang na mahalin niya na gusto nanay niya. O, siya pala, kamusta na ang nanay niya? Ha? Magaling na raw at naiuwi na niya. Good. Kaya nga, maayos nang nakakapagtrabaho uli si Salome. Kayong dalawa na ba, ha, pare? Hindi pa, Leoncio. Oh. Pero naniniwala ako na sasagutin niya ako. Pero teka. Paano si Olivia? Naku, tiyak na masasaktan yun. Pag nalaman niyang niloko mo na naman siya, pare. Mag-iingat ako, pare. Nang hindi niya malaman ng tungkol kay Salome. Pwede pa yun. Alam mo namang may pakpak ang balita. May tenga ang lupa. Huwag mo sanang kalilimutan yan. Ibig mo sabihin, anak, ang Alfie na yon ang bumili ng mga damit at sapatos mong ito. Pati na yung groceries na inuwi mo. Opo, Nay. Binigay po niya kaninang hapon sa akin. Sana isinama mo na siya rito na makilala ko naman. Talagang sasama po siya. Eh kaso, bigla siya nagkaroon ng meeting. Eh, sa susunod na lang daw po, Nay. Sabihin mo nga sa akin, Salome, mahal mo ba ang lalaking yon? Hindi ko maintindihan yung nararamdaman ko eh. Para sa kanya, Nay. Eh kasi anak, gumagasto siya sa'yo. Eh baka umasa siya tapos mabibigo lang. Abay, kawawa naman siya. Eh bakit ba hindi mo ikaw mo maintindihan yung nararamdaman mo para sa kanya? Oh, kumusta naman ang magaling mong asawa, Olivia? Okay naman siya, kuya. Totoo? Hindi na siya nang bababay? Hindi na inuumaga ng uwi? Wala na ako nababalita ang babae niya. At hindi na rin siya ginagabi ng uwi. Ewan ko. Pero parang hindi ko yata mapaniwalaan yun. Bakit naman? Dahil maraming beses kaning niloko. Sinaktan ng damdamin mo. At isa pa, bakit ngayon? Gabi na, wala pa rin siya. Eh kasi nagpasama sa kanya yung kaibigan niyang si Leoncio. Sana nga'y totoong sinasabi mo. Dahil kapag niloko ka pa niya, baka mapatay ko na siya. Kuya, hindi niya na ako niloloko. Maniwala ka. Bakit nga ba? Wala ka pa hanggang ngayon, Alfonso.
Nasaan ka? Ito ang bahay namin, Alfie. Pasensya ka na, maliit lang. Hindi naman mahalaga kung malaki o maliit ang bahay. Ang importante, yung nakatira sa bahay. Salamat. Maupo ka muna. Tatawagin ko lang si Inay. Sabi ko na, ikaw ang dumating anak eh. Opo, Inay. Kasama ko po si Alfie. Alfie ang nanay ko, si Nanay Rodora. Inay, si Alfie po. Ikaw? Alfonso? Rodora, Sandali. Magkakilala ba kayo? Kilalang kilala ko ang lalaking ito, anak. Siya ang loko sa akin nung araw. Ang lalaking tumakas ang ipagdala ng tao kita. Rodora, huwag mo sabihin. Oo! Alfonso, si Salome, ang anak mo sa akin at tinakasan mo noon. Oh, Diyos ko. Yun pala nangyari, kaya ka napasugod dito, pre. Wala kasi akong mapagsabihan sa nangyari kanina sa bahay ni Salome. Alam mo pare, para akong sinampal ng malakas kanina. Napahiya ako ng gusto. Nakunuha kita, pre. Isipin mo, anak mo ang niligawan mo. Ay, nako. Mabuti na lang pala at hindi ka pa niya sinasagot. Ang sabi ni Salome kanina, kaya pala hindi raw siya mapakalit, hindi niya maunawaan ang nararamdaman niya para sa akin. Malapit ako sa loob niya pero hindi para maging nobyo niya. Kaya raw pala ganun dahil tatay niya ako. Tinanggap ka ba naman nila? Umalis ng bahay si Salome at nang lumabas siya, umalis na rin ako. Dahil parang hindi ko alam ang sasabihin ko kay Rodora. Pare, hindi kaya niloob ng Diyos na mangyari ang lahat? Para mapunan mo ang iyong pagkukulang sa iyong anak. Paano ko gagawin yun? Alfonso, ginabi ka na ng gusto. Bakit? Late na bang natapos ang meeting niyo? Wala kaming meeting, Olivia. Ha? May ipagtatapat ako sa iyo. Sana mapatawad at maunawaan mo ko. May ibang babae na naman. Oo. Babae nga ang dahilan. Kaya ako madalas gabihin ang uwi. Pero hindi ibang babae. Anong ibig mo sabihin? Anak ko siya. Ano? Alfonso! Anak ko nung teenager pa ako. Sa isang babaeng tinakasan ko. At ngayong nakita at nakilala ko na siya. Gusto ko sana ituwid ang aking pagkukulang sa aking anak. Sana pumayag ka. Rodora. Ikaw? Bakit ka na pa rito? Para makausap kayo ng ating anak. Inay, handa na po ang merienda. Ay, kayo? Ako nga, anak. Bakit pa kayo naparito? Patawarin mo sana ako. Hindi ko alam. Hindi ko alam na
pala kita. Dahil nga tinakasan mo ang pananagutan mo. Hinayaan mo akong mabilad sa kahihiyan. Patawad, Eudora. Inaamin ko ang pagkakasala ko. Ngunit, hindi na kita maaaring pakasalan dahil matagal na ako may asawa. Pati pala ako niloloko ninyo. Sabi ninyo binata kayo. Mali nga ako. Maling-mali. At siguro, kaya niloob ng Diyos na mangyari ito. Para ganap na akong magbago. At sana, bigyan niyo ako ng pagkakataon na matulungan kayo at mabigyan ka ng magandang kinabukasan, Salome. Sa ganitong paraan man lang, makabawi ako sa aking pagkakasala. Walang damdaming masasaktan ang tapat sa pangakong binitiwan. Buhay niya'y magiging payapa at matitigib ng tuwa sa kanyang panahon. Mga nagsiganap: Lionel Benjamin, Susan Robles, Rosana Villegas, Chiquit del Carmen Amor, at Phil Cruz. Special sound effects, Jerry Mutia. Technical supervision, Bong Muyar at Eric Lucero. Musical scoring, Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito ay mula sa panulat ni Delma Corporal Alcantara at sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin Legaspi at Bobby Cruz sa kanyang panahon. Bakit ginawa mo pa rin? Bakit? Sa palagay po ba nyo, Tay? May batang lalaki rito sa teritoryo nyo na hindi magiging gumon sa bisyo. Kayong pangunahing halimbawa ng sinasabi ko. Tay, kung mauulit man sa akin ang kasaysayan nyo, mapipigil ko ba ang kapalaran ko sa mga talamak na bisyo na kapaligid sa lugar na ito? Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. Masakit mang tanggapin, may mga taong hindi kayang isuko ang mga makamuntong hangarin upang magkamal ng salapi. Mga kaibigan, tunghayan natin ang naging karanasan ni Marcial sa ating tunang sa kanyang panahon. Ayaw mong magbayad ng kuryente, ha? Yan ang bagay sa ito po. Ha? 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 Ano? Ha? Guido, Magbabayad ka? O hindi? Ha? tama na yan. Bayad ako. Tiyak magtatanda na yan. Putulin mo na lang yung koneksyon niya sa kuryente para di na siya makagamit pa. Pati na yung mga paupa niya. Yes, boss. Tara na. Mangongolekta pa tayo ng lagay sa saklaan, saka sa video karera. Alata lang ugok na yun ay makalulusot siya sa atin sa kagaguhan niya. Pakalain mo, boss. Illegal na nga yung connection niya. Pati pala yung mga umuupa sa kanya. Binigyan ng linya. O hindi ngayon, nakita niya hinahanap niya. Ha? Ito ang tandaan mo, Guido. Walang sino mang makapanggagago sa akin dito sa looban. Oo nga. Dahil ako ang Panginoon dito. Yes, boss. Ako lang ang Diyos dito.
Gaya nga ng palagi kong sinasabi sa inyong magkapatid, huwag na huwag kayong magtatanim ng sama ng loob, lalo na ng galit sa tatay nyo. Pagbalibaligtarin man ang mundo, siya pa rin ang inyong ama. Sana lang po, huwag naman kaming masyadong pagigpitan ni tatay. Sasakal na ho kami sa mga patakaran niya eh. Pati po sa pakikipagkaibigan, siya ba ang dapat masunod, Nay? Kapag hindi niya gusto yung taong kausap ko sa labas, pinagsasalitaan niya ng masasakit at pinapahiya niya to. Ang mahalaga, hindi nagkukulang sa kanyang obligasyon sa atin ng tatay nyo. Kumakain tayo ng 3 beses isang araw. Nakakapag-aral kayo ng maayos sa magandang eskwelahan. Pero hindi lang po yan ang sukatan ng pagiging isang mabuting halimbawa. Gaya ng palagi po yung sinasabi sa amin ni Lily. Dahil kabaligtaran po ng pagpapakain niya sa atin ng maayos. Yung galit naman sa kanya ng mga tagalooban dahil sa illegal niyang mga gawain. Oh, Marcial, may nagawi ka, anak. Bigla ko po kasing namiss ang luto niyong kalderetang itik. Kaya dito po ako makikikain ng tanghalian ngayon. Naku, tama. May nakatabi sa refrigerator. Para talaga sa'yo yun, sakaling magawi ka rito. Teka, sandali. Iinitin ko lang sa kawali. Yan ang gusto ko sa inyo, Nay. Basta tungkol sa paborito kong ulam, lagi kayong may nakahanda para sa akin. Ay, ang sa akin lang, palagi ka sana mag-iingat, anak. Abay, marami na may galit sa'yo rito sa looban. Naiinggit lang sa akin ang mga yun, Nay. Paano nga gusto nilang angkinin ang mga diskarte ko? Pero ayoko lang kasing maulit sa'yo yung kasaysayan ng tatay mo. Nang matagpuan siya patay na lulutang-lutang doon sa may kangkungan. Laging nakasukbit sa bewang ko ang baril ko. Kaya huwag kayong mag-alala. Sa sinabi mong yan, dyan ako nag-aalala, Marcial. Dahil lang nabubuhay sa baril din na mamatay. Talagang yung pera sa droga ang malakas ang akyat, no, Gido? Dumami nga kasi mga customer ng mga bata natin, boss. Ay, siya nga pala, boss. May pinahatid sa'yo si chairman. Ano? Gusto niyang pumorsyento sa mga diskarte ko? Sabi pa niya, boss, pabata raw ng pabata mga naglalaro sa mga pasugala natin, Manghihingi lang siya ng lagay. Ang dami pa niyang pinupuna. Sige. Ibigay mo sa kanya yung kalahati ng pera sa saklaan. Pero sabihin mo sa kanya, hanggang sa saklaan lang siya may parte. Hindi na niya pwedeng pakialaman ng iba ko pang diskarte. Saan kaya nilagay ni Kuya Robin yung charger ko na hiniram niya? Baka dito sa drawer niya. Tingnan nga. Ay, ano ba tong maliliit na plastic na lalaglagan dito sa drawer ni Kuya? Parang mga bottle ng crystal rock salt. Gaya na ginagamit namin sa experiment sa science. Ang laman nito, teka nga, tatanong ko kay Nay. Nay! Oh, ano yan? Bakit? To. Ano yan? Saan mo nakuha ang mga plastic sachet na yan? Doon po, naglaglagan nga po kasi sa drawer ni Kuya yung mga yan, Nay. Droga ang mga ito. Siya buong laman ng maliit na plastic na ito. Bakit meron ang kuya mo nito? Hayop ka.
Ang sabi ko sa'yo, ang droga ang pakaiwasan mo sa lahat ng bisyo. Pero hindi mo ako pinakinggan. Sinuoy mo ako. Tay, tama na po. Tama na po, tay. Tay, patawarin Tardo ako, ka? tay. Tay. Bakit? Kulang pa ba ang perang binibigay ko sa'yo? Para pangasan mo ang paggamit at pagbebenta ng droga? Hindi po, tay. Hindi po. Kung ganun, bakit mo pa rin ginawa? Bakit? Sa palagay po ba nyo, tay? May batang lalaki rito sa teritoryo nyo na hindi magiging gumon sa bisyo. Kayong pangunahing halimbawa lang sinasabi ko, tay. Kung mauulit man sa akin ang kasaysayan nyo, mapipigil ko ba ang kapalaran ko sa mga talamang ng bisyong nakapaligid sa lugar na ito? Huwag mong isisi sa akin ang katarantaduan mo! Boss! May paparating na mga bulldozer ng demolition team. Ipo-bulldozer daw nila ang lahat ng mga balong-balong dito. Tulad silang ititira kahit isa. Kunin mo sa hideout yung mga molotov bomb na ginawa natin. Ipamigay mo sa mga tao. Hindi nila tayo pwedeng paalisin dito sa looban. Okay, boss. Ipaglalaban natin ang ating karapatan. Tama, boss. Lalaban tayo, Guido. Okay. Lalaban tayo! Hindi, Marshal. Hindi ako aalis dito sa gitna ng demolisyon. Hanggat hindi ka sumasama sa amin ng mga anak mo na umalis dito sa looban. Tama, asawa mo, anak. Tara na. Lumabas na tayo rito. Habang lumilipas sa mga oras, delikado nang manatili pa sa lugar na ito. Nay, pati pa naman kayo. Marshal, parang awa mo na. Makinig ka sa amin ni Elena. Hindi niyo ako nauunawaan eh. Nandito sa looban ng buhay ko, ang kabuhayan ko, ang lahat-lahat. Hindi rito natatapos sa looban ang iyong mga layunin para sa amin ng iyong mga anak, Marshal. Pero kailangan mo tanggapin na ang demolisyong ito ang hudyat para sa iyong pagbabagong buhay. Para sa ating pagbabagong buhay. Boss, nakita ko nang itapon mo sa may kangkungan yung baril mo. Sa pag-alis ko rito sa looban at sa pagbabagong buhay, hindi ko nakakailanganin ng baril na yung Guido. Tama yung sinabi mo. Tama lalo yung sinabi ng misis mo, boss. Ang katatapos lang na demolisyon ng magpapalaya sa atin sa masalimuot na buhay rito sa looban. Noon, maraming beses na rin pumasok sa isip ko na talikuran ng lahat. Pero kung bakit hindi ko magawa? Boss, ang totoo niyan, kaya kita hinanap pagkatapos ng demolisyon. Para magpaalam na rin sa'yo, boss. Babalik na kasi ako sa Leyte. Bala ko, mangisda na lang doon kasama lang mga kapatid ko, boss. Tama ang desisyon mong yan. Sige na. Umalis ka na. Boss. Ilan sandali na lang darating na mga pulis na susundo sa akin dito. Bakit? Bakit, boss? Hindi ko maintindihan yung sinasabi mo. Marami akong dapat panagutan sa batas. At tanging ang pagsuko sa mga otoridad ang makapagbibigay sa akin ng kapanatagan ng isip. Sige na. Nandyan sila. Umalis ka na. Boss, salamat ha. Mag-iingat kayo palagi ng pamilya mo. Ikaw rin, Guido. Lagi ka rin mag-ingat. Marshal,
Alam kong nasa looban ng buhay mo. Kaya inilihim ko sa iyo ang pagpupundar ng hulugang lote at bahay sa isang subdivision. Sininop ko yung mga perang binibigay mo. Inilaan ko lahat sa bahay na yon. Nagulat na lang din ako sa naging mabilis na paglipas ng mga taon. Namalayan ko na lang. Nabayaran ko na pala ang kabuuan ng bahay at lote. Ngayon ko napatunayan na napakapalad ko na ikaw ang nakatuwang ko sa buhay, Elena. Dahil sa iyo, hindi ako natatakot na harapin ang pagbabago. Kasama sina inay at ang mga bata. Sa bagong lugar na yon, doon tayo muli magsisimula ng masasaya at mga bagong yugto ng ating buhay, Marcial. Kahit gaano pa katagal, hihintayin namin ang iyong paglaya. Namulat na ako na hindi nga dapat pang maulit sa akin ang kasaysayan ng aking ama. Ang kasaysayan ko kay Robin. Pinagsisisihan ko ang aking mga pagkakamali. Alam ko, hindi mawawala ang mga hadlang sa nais kong pagbabagong buhay. Pero hindi ako susuko. Paulit-ulit man akong subukin ng tadhana. Bakit nga ba mahalaga ang pagbabago? Hindi kaya upang mas magkaroon ng magandang direksyon ng buhay? Mas maging isang mabuting tao na kailangang yakapin ang mga pagbabago habang dumaraan sa proseso ng mga pagsubok. Sa kanyang panahon. Mga nagsiganap, Lionel Benjamin, Rosana Villegas, Susan Robles, at Chiquit del Carmen Amor. Special Sound Effects, Jerry Mutia. Technical Supervision, Bong Muyar at Eric Lucero. Musical Scoring, Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito ay mula sa panulat ni Sel Barlam at sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon.